Sabihin natin, palagi natin naririnig itong gospel na ito. Pero sabi ko, tama marahil na ito ay binasa ngayon sa kasalukuyang nagdidigmaan sa Middle East, sa Israel, sa Gaza Strait. At nakita natin, dahan-dahan nang mapasok ang mga Israelita at ang collateral damage sa mga sibilyan, no? Libo-libo ang madadamay habang ang target lamang ay ang mga terorista, mga Hamas. At pinasasabugan na rin ang Babylon sapagkat mga Hezbollah naman ay kasamahan ng mga Hamas ay nakikipagpalitan na rin ng bomba. Ang mga sibilyan, sabi kanina sa isang balita, sa mga 7,000, 1,000 na mga bata na namatay, no? Ito yung pag-uusap natin tungkol sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa natin. Siguro habang nagdiriwang tayo, noong nakaraang Biyernes, pinag-utos ng Santo Papa at tinugunan ng mga dioceses natin sa buong mundo na magkaroon ng special fasting and prayer para sa kapayapaan, lalo na sa Middle East, no? At ito ay naganap. May special liturgy ginagawa. Ako po nung Biyernes ng umaga ang nagmisa rito. Itong ebanghelyong ito, 3 version, no? 3 nagsulat ng ebanghelyo. Nanghihiraman sila kaya may magkakatulad sila. Yung unang nagsulat, San Marcos. Ang konteksto ay maganda sapagkat merong talagang dalubhasa sa batas na interesado at saka nagtatanong. Tinanong niya itong ano ba ang pinakamahalagang utos sa lahat ng nasusulat sa kautusan. Alam niyo, nasa 633 daw yung mga sinulat na yan ng mga rabbi, mga mambabatas ni Moises. At nung sinagot, ay maganda yung sagot nitong scholar na ito. Pinuri niya ang Panginoon. At dahil dito pinuri din siya ng Panginoon. At sabi, malapit ka na pagharian ng Diyos. Yun ang sagot ng Panginoon bilang papuri. Ngayon naman, yung second version kay Mateo. Ito kay Mateo ay simula pa lamang ay negative na sapagkat gustong bumawi ng mga Pariseo sapagkat napahiya yung isang samahan ng mga laiko, mga Saduceo sa sagot ng Panginoon. Kaya ngayon ay sadyang nagtanong upang subukin ang Panginoon. At yun din ang tanong, ano ba ang pinakamahalagang utos? At matapos sagutin ng Panginoon, wala namang problema sa unang sagot. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa ng lahat ng sa iyo. Bigay mo sa Diyos. Yun ay matagal nang ginagawa at yun ay nakasulat hindi lamang minsan. Sa Deuteronomio, ginawa itong isang wikang ay parang panalangin at saka sabihin natin alam niyo yung mga awit sa mga bata, no? Ulit-ulit, no? Nursery rhyme, ano? Hear, O Israel, your God, the God of Israel, is a loving God. At ulit-ulit nila sinasabi, therefore you should love your God with all your heart, with all your soul. Ito'y tulana. 2 beses dinadasal ito ng mga Israelita sa isang maghapon. 2 beses. Memorize na nila itong nursery rhyme na to. Kaya, anong problema? Wala namang bago roon. Yun ang ginagawa nila. Kasalukuyang nagdidigmaan ngayon, pero nagmamahal sila sa Diyos, titigil sila para manalangin. Hindi nila makita yung kaugnayan
Yung ikalawang utos, alam nyo maganda yung version sa Ingles sapagkat idinugtong ng Panginoon. And the second is like the first. You shall love your neighbor as yourself. Dito sa Tagalog, sinabi lang, at ang ikalawang utos ay ibigin mo ang iyong Diyos, ay ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Pero and the second is like the first. Ibig sabihin, ang ginawa ng Panginoon, pinagpantay. Hindi lamang magkatulad o magkamukha, magkapantay, pareho. Iyon ang gustong sabihin ng Panginoon. Medyo radikal. Katunayan, pagkatatanungin nyo yung mga rabay na yan, pag konserbatibo, hindi po dadagdag yan. Yung tungkol sa pag-ibig sa kapwa tulad ng sarili. Yung mga konserbatibo ay ito lamang una, pinaka-importante. Makikita rin naman yan sa Lumang Tipan, sa aklat ng Levitico, pero mahirap hanapin at bihirang i-quote, no? O gamitin. Kaya medyo radikal itong pagmamahal sa iyong kapwa tulad ng iyong sarili. May ikatlo pang version yan, itong Lucas na ginagamit ngayon araw-araw na pagbasa, ayon kay Lucas, ikatlong nagsulat. Ganito rin, tinanong ang Panginoon, sinagot niya ang pinakamahalagang utos, pag-ibig sa Diyos, at ang ikalawa, pag-ibig sa kapwa tulad ng sarili. Hindi pa nakontento, ito nagtatanong. At tinanong, sino po ang aking kapwa? Yan ho yung Lucas, ano? Sa halip na sagutin ng Panginoon, itong nagtanong, sino ang aking kapwa? Nagsalaysay ng mahaba ang Panginoon at alam na alam natin ang kwento ng mabuting Samaritano. Yun po yung ikalawang sagot. Sino ang ating kapwa? May isang pinaslang, ninakawan at halos mamatay ng lubayan. At ngayon ay may unang nagdaan, pare. Nung matanaw, malayo-layo pa, umiwas, lumihes. Ikalawa ay Levitico, nagsisilbi sa templo. Lumihis din. Pero itong Samaritano na nilalait sa Biblia ng mga Hudyo sapagkat dayuhan, kalaban, ang siyang nagmalasakit. Kaya ang tanong, sino ang nagpakita ng pagiging kapwa-tao? At maliwanag, itong isang Samaritano na nilalait, minamaliit, at kaaway ng mga Hudyo ang ginawang halimbawa ng pakikipagkapwa. Pero ang sagot, sino ang aking kapwa? Ang nangangailangan ng tulong, ito ang kapwa. Sa mga Hudyo, sa panahon ng Panginoon, kaya radical po ito. Para sa mga Hudyo, ang kapwa, who is my neighbor? Ang neighbor ay ang kapwa Israelita, ang mga Hudyo. Kaya ganun na lamang ang kanilang pagiging protective sa bawat isa, pagtatanggol ng bayang Israel, ang lahat ng mga Hudyo, paglalaban. Sa kanila, ito ang kapwa. Pero sa Panginoon, kung narinig natin ang unang pagbasa, huwag niyong pagsamantalahan ang mga dayuhan sapagkat kayo man ay naging dayuhan sa Ehipto. Huwag niyo silang abusuhin at pagsamantalahan. At pagkatapos ay tumukoy siya ng pagmamalasakit at pag-aaruga sa mga balo at mga ulila sapagkat walang gahanap buhay para sa kanila. At kapag inabuso nyo ang mga balo at ulila, papatayin ko rin kayo ng ang inyong asawa at mga anak ay maging balo rin at mga ulila.
At kung kayo magpapahiram, huwag tulad ng usurero ng pagsasamantala. At ito ang mga sagot kung sino ang kapwa. Ito yung neighbor na maliwanag naman sa ating lahat, pero napakahirap isagawa, isabuhay. Yung una, siguro tayong lahat nagmamahal sa Diyos. Sobra nga ang pagmamahal natin marahil. Pero simula sa loob ng tahanan natin, kasambahay, asawa, mga anak, madaling magmahal kapag sinasagot ang pagmamahal ng kapwa pagmamahal. Paano kung hindi tumugon sa pagmamahal? Simula pa lang sa loob ng tahanan at talagang neighbor, kapitbahay, paano yung kapitbahay na masungit o maramot o chismosa, lahat ng uri, sapagkat ang kapwa ay hindi katulad natin kung ilan ang kapwa ganon karami. Ang kakaiba sa ating isip at disposisyon at kalagayan sa kasalukuyan, may mga moods tayo. Kaya hindi madaling mahalin ang kapwa. Huwag nang pag-usapan ng hindi natin kilala, taga-ibang bayan. Galit na galit tayo sa mga incheck, binubulit tayo. Galit na galit tayo sa mga napapanood nating mga kalaban ng kapwa. Pero tayo rin, napakahirap magmahal sa mga mahirap mahalin, sa mga dehado sa lipunan, hindi makakatugon ng utang na loob, sa mga masamang ugali, hindi katulad ng ating mga minamahal na kapwa. Kaya ito rin ay isang totoong pagsubok na dumudulog tayo sa Diyos ngayon. Alam niyo yung tema ngayong araw na ito, bukas talaga yan, ay ang prison awareness. Ang mga bilanggo, madalas hinatulan na sila ng lipunan. Pag nakalaya, ang hirap ihanap ng trabaho, may record, at kung laitin pa rin ng lipunan, ang hirap mahalin sapagkat makasalanan, sapagkat kriminal, sapagkat kalaban ng bayan. Pero sila rin ay kapwa nating dapat igalang, may dangal, tilikan ng Diyos na kawangis niya, at dapat mahalin at pagmalasakitan at paglingkuran. Ang lahat ng ito ay dinudurog natin sa Diyos. Patuloy nating panalangin na maghari nawa ang totoo at pangmatagalang kapayapaan sa bansa ng Israel at sa buong mundo, sa Ukraine, at panalangin natin na magkaroon ng totoong kapayapaan sa puso upang tayo ay matutong tumanggap at magmahal at gumalang sa ating kapwa. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Mga kaparokya, mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel, www.youtube.com/HFPRojas, at i-follow na ang ating Facebook page, www.facebook.com/HFPRojas. Maraming salamat po mga kaparokya.